Ikinababahala ng grupo ng mga mangingisdang Pinoy na hindi na nila mapapakinabangan ang Baho de Masinloc dahil sa ipinapatupad na pulisiya ng China na manghuhuli ng mga umano'y trespasser. Sabi naman ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, walang dapat ikatakot ang mga kababayan natin dahil wala raw karapatang manghuli ang China. May unang balita si Jonathan Andal. Hindi pumalaot sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Kinakabahan daw silang magbaka sakali, lalo't epektibo na ang pulisiya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China, kaya tis-tis lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard. Kasi kung hindi na natin babalikan ang Baho de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin pero hindi umabot sa Baho de Masinloc dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, pag may dumating na, baka sila, grupo rin silang sumugod. Pero sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangingisdang Pinoy. Continue with your right kasi that's the only way you can assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, matatalo, sigurado talo sila, wala silang panalo. Ang Baho de Masinloc nasa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. Hindi rin daw dapat makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations para mapalawak pa ang continental shelf nito sa West Philippine Sea na lagpas pa sa EEZ o 200 nautical miles mula sa coastline. Legal na hakbang daw ito at karapatan ng anumang coastal nation. Wala namang kasabayan na action on the ground at this point kasi nga hindi pa siya final eh. Okay? So kung magre-react badly yung ibang bansa, overreaction na yon. Nobody can say that you are provoking a crisis. No, because that's your right. It's legal. Hindi raw teritoryo ang gustong palawakin ng Pilipinas kundi maritime zone para mapalawak pa ang sovereign rights nito sa parte ng dagat na maaari nitong manguha ng likas na yaman. Pero limitado lang sa non-living resources gaya ng langis, gas, minerals at sedentary species o mga hindi lumalangoy gaya ng giant clams. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.